Hello mga ka-crafty! Siyempre uso ngayon ang mga garland lay, kaya gagawa muna tayo ng logo bago tayo gumawa ng mga garland. Ito pala yung sample ng gawa kong logo. Yung background niya ay medyo shining, shimmering, glittery. Ayan, so start na tayo. Ang gamit ko palang app sa pag-edit ay Canva. Ang unang gagawin natin, gumawa ka ng background na 3x3. Tapos maglagay ka ng circle, i-click mo yung element. Ayan. Circle. Tapos, hanapin mo ulit dun sa elements yung frame. I-click mo yung frame. Makikita mo yung may ulap-ulap na bilog. Yun. Kasi pwedeng maglagay ng picture dyan. Kaya ganyan yung design niya. Ang gagawin mo, ilalagay mo siya sa ilalim or sa layer. Ibababa mo yung frame. Pagkatapos, mag-download ka lang ng mga gusto mong background ng iyong logo. Pupunta ka sa uploads. Yung mga may na-upload na ako kanina, yan. Tignan nyo yung mga na-download ko na may mga glitter. Para siyang makinang-kinang. O, ito yung napili ko yung black and red. Tapos, ida-drag mo lang. Automatic siya doon sa frame na bilog. Pagkatapos nyan, gagawin natin yung orange na circle na white. Pagkatapos yan, i-arrange mo lang siya. Size mo kung okay na yung pagkakabilog niya. Ayan, i-zoom in natin ng konti para makita nyo kung ano yung ilalagay ko. Maglalagay na ako ng class of 2025. Marami sa Google, pwede kayong kumuha. Pwede din yung mga transparent. Yung akin kasi hindi transparent. Pero meron din sa Canva yung remove background. Kaya yan, hintayin nyo lang na mag-remove background. O, ayan na siya. Maingay yung aso. Ayan, nakapaglagay na ako ng class of 2025. As ayoko yung kulay red na star. Kaya ang gagawin ko, ika-crop lang. I-click mo lang yung crop. Pag kinlik mo yung picture, lalabas na kung gaano kalaking gusto mo, yung size na ilalagay mo dun sa class of 2025. Yan, tansya-tansya lang. Ayun, nakat yung hat, kaya ika-crop ko siya ulit. Yan, 2025, tanggalin yung may star at saka yung word na graduation. O, yan, na-crop. Okay. I-arrange mo lang siya. Mas maganda kung medyo mas malaki yung class of 2025. Yan. Nasa sa'yo naman kung anong gusto mong design. Marami nang gawa sa Google. I-download mo na lang. Pagkatapos yan, maglalagay ako ng add text. Ayun. Ang ilalagay ko ay congratulations. Yan. Big letters lahat ang ginagamit ko. Tapos yung font. Yan, click mo yung text. Tapos, click mo yung font. Yan, arrange mo lang para maganda tignan. Ayan, ang font size or font style na gagamitin ko ay Allegria SC. Yan yung medyo formal tignan. Tapos, yung format niya, pindutin mo lang yung B para taba siya. Tapos, papalitan mo lang siya ng graduates. Yan, color. Papalitan ko ng color, yellow yung graduates. Or parang orange siya para medyo terno sila nung design. Yan. Katapos, lalakihan ko lang ng mas malaki ng konti. Yan, maganda lang siyang tignan. Pagkatapos, ayusin mo na lang at lagyan natin ng ayan, ilalagyan pa yan ng element. Okay, ang ilalagay kong element ay star. Gusto ko may star. So, ayan. Ay, maingay yung aso. Okay, nag-error yung internet.
kaya mahirap maglagay. Pero mahanap nyo din siya sa shapes. Pwede din hanapin sa shape yung ating star. Gusto ko lagyan siya ng star na gold para mas maganda tignan. Ayan, i-search ko na lang kasi nahihirapan akong hanapin. Ayan, star. Ayun, nakita ko na yung gold star. Ayan, lalagyan ko lang siya ng 3 sa ilalim para medyo may design naman siya. Hindi siya masyadong plain. So, ayan, drag mo lang, tapos duplicate. And duplicate. 3 star na maliliit sa ilalim ng graduates. So, ayan, tapos na ang aking graduation lay logo. Ayan, save mo na siya as image para ma-save na. At magamit mo na sa paggawa mo ng garland lay. Oh, ha, bilis nang gumawa po ng garland lay logo. Ayan, ito yung mga nagawa kong logo. Joylin's Creation. Yan. Iba-iba yung color niya lang. Mag-search ka na lang ng mga kulay-kulay na babagay sa gagawin mong garland lay para sa graduation. Thank you po, Joylin's Creations!